Bawat bansa sa mundo ay may utang. Ang Estados Unidos ngayon ay may utang na mahigit 38 trilyon, ang pinakamalaki sa kasaysayan nito. Ang European Union ay may utang na humigit kumulang 14 trillions. Ang Japan ay malapit sa 9 trilyon. Maging ang mga bansang mayaman sa langis tulad ng Saudi Arabia at mga makapangyarihang bansa sa pag-export tulad ng Germany at China ay may malalaking utang. Ngunit narito ang kabalintunaan. Kung lahat ay may utang, sino nga ba ang may utang? Ito ang kwento ng historiador sa pananalapi, kung saan nagtatagpo ang pera, kapangyarihan at kasaysayan at walang kasing simple ng tila. Ang utang ay higit pa sa isang pasanin. Ito ang pundasyong istruktura ng modernong mundo. Bawat digmaan, bawat krisis, bawat pag-unlad at pagbagsak ay nakasalalay sa hindi nakikitang scaffolding ng mga pangakong pinansyal. At kung susubaybayan mo ang kadena ng mga nagpapautang ng sapat na layo, matutuklasan mo ang isang bagay na nakakagambala. Ang mundo ay walang utang sa kahit sinong tao o organisasyon. May utang ito sa sarili nito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na lahat ay nakinabang ng pantay. Upang maunawaan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, isang planetang puno ng mahigit 315 trilyon na kabuuang utang, halos 3 beses ang laki ng pandaigdigang ekonomiya, kailangan nating bumalik sa kung saan tayo nagsimula. Ilang siglo bago pa man ang unang paggamit ng credit card o ang unang elektronikong transaksyon, ang konsepto ng pampublikong utang ay hindi sinilang sa Wall Street kundi sa digmaan. Noong 1694, ang Inglaterra ay nakikipagdigma sa France at naubusan ng ginto. Bumaling ang hari sa mga mangangalakal. Bilang kapalit ng patuloy na daloy ng mga pagbabayad ng interes na ginagarantiyahan ng mga buwis sa hinaharap, pinundohan nila ang korona. Upang pamahalaan ang bagong mekanismong ito, nilikha ang Bank of England. Ito ay revolusyonaryo. Maari nang gumastos ang estado ng perang hindi naman talaga nito pag-aari. At bilang kapalit, ang mga nagpapautang ay nakatanggap ng isang bagay na walang katumbas. Isang pangako mula sa gobyerno, isang pangako na maaring bilhin, ibenta o ipagpalit. Ito ang pagsilang ng bono ng gobyerno, ang binhi ng modernong sistemang pinansyal. Kinopya ito ng France, pinahusay ito ng mga Dutch. Ginamit ito ng bagong tatag na Estados Unidos upang pundohan ang revolusyon nito at pagkatapos ay palawakin pa kanluran. Ang pambansang utang ay hindi na isang tanda ng pagkabigo kundi isang sukatan ng prestihiyo. Ang kakayahang mangutang ay ang kakayahang mamuno. Kung saan sinakop ng mga imperyo ang teritoryo upang magmina ng ginto at pilak, nag-issue na sila ngayon ng mga bono upang mangolekta ng interes. Ang mga larangan ng digmaan ay naging mga balance sheet. Paglipas ng 3 siglo, ang utang ay naging pangunahing export sa mundo. Ang Estados Unidos ay may utang na 38 trilyon. Ang Japan naman ay mahigit 9 trilyon. At ang kabuuang pandaigdigang utang ay tumataas ng katumbas ng $1 trilyon bawat 100 araw. Bawat bansa ay may utang, bawat bangko ay nagpapautang. Bawat mamamayan, sa pamamagitan ng mga buwis, ipon at pagre-retiro, ay parehong nanghihiram at nagpapautang. Ngunit sino ang nasa kabilang dulo ng linya? Magsimula tayo sa Estados Unidos dahil ang utang nito ay hindi lamang pambansa, ito ay pandaigdigan. Sa 38 trilyong iyon, halos kalahati ay utang publiko, ibig sabihin ay utang ito sa mga mamumuhunan, hindi sa mga ahensya ng gobyerno. Humigit kumulang 2/3 ng mga mamumuhunang iyon ay mga bangko sa Amerika, mga pondo ng pensyon, mga mutual fund, mga kumpanya ng seguro at ang Federal Reserve mismo. Ang natitirang ikatlong bahagi, mga 9 trilyon, ay hawak ng mga dayuhan. Ang Japan ang pinakamalaking nagpautang na may humigit kumulang 1 trilyon, kasunod ang China na may humigit kumulang 800 bilyon. Pagkatapos ay ang UK, Luxembourg at Belgium. Kaya kapag sinasabi ng mga tao na ang Estados Unidos ay may utang sa China, totoo yun, ngunit mga 2% lamang ng kabuuan. Ang malaking bahagi ng utang ng Amerika ay utang sa sarili nito. Ang Treasury ay nag-i-issue ng mga bono. Binibili ito ng mga bangko at pondo. Madalas itong binibili pabalik ng Federal Reserve na lumilikha ng mga bagong dolyar sa proseso. Nagbabayad ng buwis ang mga Amerikano upang bayaran ang interes sa mga bonong iyon at ang interes ay dumadaloy sa sariling mga retirement account ng mga Amerikano. Ito ay isang feedback loop. Totoo ang utang, ngunit ang mga nagpapautang ay mahalagang isang imahe ng sistema mismo. At ang siklong ito ay hindi lamang Amerikano. Ito ay pandaigdigan. Ang Japan ay nagpapautang sa US sa pamamagitan ng mga bono ng Treasury ng US. Ang US ay nagpapautang sa Europa sa pamamagitan ng IMF.
Ang Europa ay nagpautang sa mga umuunlad na bansa sa pamamagitan ng World Bank. Ang mga umuunlad na bansa ay nagpapautang sa mga advanced na ekonomiya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga foreign reserves sa mga Western bond. Ito ay isang pandaigdigang laro ng hot potatoes, maliban na ang patatas ay binubuo ng mga pangako. Ang bawat bansa ay may hawak na utang ng ibang bansa. Ang bawat pangako ay sinusuportahan ng isa pang pangako. Ito ay parang isang poker table kung saan ang bawat manlalaro ay humihiram ng chips mula sa taong katabi niya. At ang tanging tuntunin na nagpapanatili sa laro ay walang sinuman ang tatayo, ngunit mayroong pang-apat na layer, ang pinakamalakas na layer, at iyon ay ang mga merkado mismo. Sa likod ng bawat bono ng gobyerno ay isang network ng mga institusyon, mga hedge fund, mga pension fund, mga sovereign wealth fund, at mga central na bangko na namamahala ng 10 trilyong asset. Sila ang tunay na tagapamagitan ng kredito. Sila ang nagpapasya kung aling mga bansa ang maaring humiram ng mura at alin ang dapat magbayad ng mahal upang mabuhay. Kapag nawalan sila ng tiwala, bumagsak ang mga pera, bumagsak ang mga pamahalaan, at ang buong ekonomiya ay maaring muling istruktura sa isang iglap. Mga lumang bono, isang prosesong tinatawag ng mga ekonomista na refinancing. Ang interes ay nagiging tunay na produkto, isang upa kapalit ng katatagan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nakasalalay sa upa na iyon. Parang pating na kailangang lumangoy ng palagyan upang huminga. Ang pandaigdigang sistemang pinansyal ay gumagana sa tiwala, hindi sa pagbabayad ng utang. Hindi kailanman babayaran ng Estados Unidos ang 38 trilyon nito. Ito ay mag-iikot magpakailanman. Ang Japan ay patuloy na umuusad sa utang nito sa loob ng mga dekada. Ang utang nito ay lumalagpas sa 250% ng GDP. Gayunpaman, ang mga ani ng bono ng gobyerno ay nananatiling malapit sa zero. Ang mga mamuhunan ay hindi naghihintay na mabayaran ang prinsipal. Naghihintay sila ng pag-renew. Bakit? Dahil para sa kanila, ang utang ng gobyerno ang pinakaligtas na asset na umiiral. Ang mga US Treasuries ay hindi itinuturing na mga pananagutan. Ang mga ito ay mga asset, ang pundasyon ng mga pandaigdigang pamilihan. Hawak sila ng mga pondo ng pensyon. Ginagamit sila ng mga bangko bilang kolateral. Tinatrato sila ng mga bangko sentral bilang pera. Ang sistema ay nakasalalay sa mga pamahalaan na hindi nagbabayad ng kanilang utang. Dahil kung gagawin nila, mawawala sa mundo ang pinakamaasahang instrumento sa pananalapi nito. Isipin na nagpasya ang Washington na bayaran ang buong pambansang utang. Ang mga bangko at pondo sa buong mundo ay mawawala ang kanilang pinakamatatag na asset. Ang dami ng dolyar na nasa sirkulasyon ay babagsak na magdudulot ng deflation at pagbagsak. Ang pagbabayad ng utang ay sisira sa mismong bagay na nagpapagana sa ekonomiya. Kaya ang mga gobyerno ay gumagawa ng kabaligtaran. Patuloy silang nag-issue ng higit pa, hindi basta-basta, kundi ritmo. Ang utang ay nagiging tibok ng puso ng kapitalismo na pumipintig sa bawat pondo ng pensyon, mortgage at merkado sa mundo. At kaya naman kapag pinag-uusapan ng mga politiko ang tungkol sa balancing budget o pagbabayad ng pambansang utang, nagbebenta sila ng isang ilusyon. Ang layunin ay hindi alisin ang utang. Ang layunin ay panatilihin ang utang sa isang antas na napapanatiling mapapamahalaan at sapat na kaakit-akit para patuloy na paniwalaan ng sistema. Dahil kapag wala na ang paniniwala, hindi mahalaga ang mga numero. Bumagsak ang kumpiyansa, tumataas ang mga rate ng interes at ang ekonomiya na binuo sa mga pangako ay bumagsak. Yan ang tunay na sikreto ng pampublikong utang. Ang plano ay hindi kailanman bayaran ito. Ang plano ay paniwalain ang mundo na mababayaran ito. Ito ay isang saradong loop ng tiwala. At hanggat umiiral ang tiwala, ang mga numero ay maaaring magpatuloy ng walang hanggan. Ngunit ang tiwala ay hindi pantay na ipinamamahagi. Kapag sinabi nating utang natin ito sa ating sarili, kalahati lang ang totoo niyan. Ang mga bayad sa interes ay hindi pantay na dumadaloy sa lipunan. Dumadaloy ang mga ito pataas mula sa mga nagbabayad ng buwis at mga manggagawa hanggang sa mga institusyon at mamumuhunan na may utang. Sa madaling salita, ang utang ay hindi lamang isang paglilipat sa pagitan ng mga bansa, kundi pati na rin sa pagitan ng mga uri sa lipunan. Kaya naman ang pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay at pandaigdigang utang ay sabay na lumalaki. Ginagantimpala ng sistema ang mga nagmamay-ari ng utang at pinaparusyahan ang mga nagbabayad lamang nito. Kung pamilyar yan, ito ay dahil ito ay isang pamilyar na kuwento sa bawat antas. Mula sa sambahayan patungo sa bansa, mula sa bansa patungo sa mundo.
Ang mga nagpapautang ay hindi masasama. Ang mga may utang ay hindi biktima. Sila ay dalawang panig ng isang makinarya. Ang problema ay kung ano ang mangyayari kapag naubusan ng gasolina ang makina, kapag ang mga bagong pangungutang ay hindi kayang tuparin ang mga lumang pangako. Doon na ang tanong na, sino ang nagmamayari ng nagpautang ay tumigil sa pagiging abstrakto at nagiging personal. Dahil sa tuktok ng pandaigdigang piramide sa pananalapi, walang isang mukha na dapat sisihin. Hindi ang China, hindi ang Wall Street, hindi ang IMF. Lahat sila at tayo ito. Ginawang pera ng modernong sistemang pinansyal ang utang. Inilalabas ito ng mga gobyerno. Pinaparami ito ng mga bangko. Ipinagpapalit ito ng mga mamumuhunan. Umaasa rito ang mga mamamayan. Ang linya sa pagitan ng may utang at nagpautang ay lumabo ng hindi na makilala. Ang utang ay dating nangangahulugang mga kadena. Ngayon nangangahulugan ito ng balance. Ngunit kung ang balanseng iyon ay matitinag, kung ang tiwala ay gumuho, ang ilusyon ay nagtatapos. At naalala natin kung ano talaga ang utang, isang pangako na hindi maaring panatilihin magpakailanman. Kung ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring sundin. Ang kasaysayan ay may mga sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan hahanapin